shackles off my feet so I can dance. I just want to praise you. I just want to praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Take the shackles off my feet so I can dance. And I'm gonna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Let's praise Jesus. Take the shackles off my feet so I can dance. I just wanna praise you. I just wanna praise you. You broke the chains, now I can lift my hands. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. And I'm gonna praise you. I'm gonna praise you. Yes, Jesus. Wala kami ibang pupurihin. Ikaw lang, Panginoon. Hallelujah. You are a holy one. Hallelujah. Yes, Jesus. We'll continue to praise His name. Yes, Lord. You are the Holy One. You are the living Word. You are the center of my focus. Jesus, you are the Son of God. You are the solid rock. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, it's all about Jesus. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus. You are miraculous. You are supernatural. You are the center of my focus. Jesus, you are all powerful. You are so wonderful. You are the center of my focus. Jesus, you're the lover of my soul, and I adore you only. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, hallelujah. It's all about you. It's all about you. It's all about you. Jesus, hallelujah. Let's praise His name. It's not about me, it's not about you, it's all about Jesus. Nobody else but you, Lord. Yes, Jesus. Nobody else. Nobody else. Nobody else. Because it's all about you. Sing it again one more time. Nobody else. Nobody else. No, 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 no. Nobody else. Because it's all about you. Let's sing it for Jesus.
Jesus. Hallelujah. Let's give praises to the Lord. Shout praises to His name. Yes, Jesus. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Napakasarap magpuri sa iyo, Panginoon. And now we enter your gates with thanksgiving in our hearts, Panginoon. With a heart of worship, we want to meet you and seek you, Panginoon. When the music fades, all is stripped away, and I simply come, longing just to bring something that's of worth that will bless your heart. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the thing I made it. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Yes, Lord, hallelujah. King of kings. King of endless worth, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours, every single breath. I'll bring you more than a song, for a song in itself is not what you have required. Search much deeper. You search much deeper within, through the way things appear. You're looking into my heart.
worship the Lord. Truly worship the Lord. When we think about worship, pwedeng paibayin yung worship na worth and ship. How much is God worth to you? Sometimes nakakalimutan natin isik ang presensya ng ating Panginoon. Sometimes our bank account is full but our spiritual life is bankrupt. Lord, ngayon nagpapakumbaba kami, Lord God. We surrender everything. We want to experience you, Lord Jesus. We want to come back to the heart of worship, to truly worship you, Jesus. You're looking into my heart, into my heart. Siyasatin mo kami, Jesus. Hallelujah. You're looking into my heart. You're looking into my heart. It's all about you, Jesus. It's all about you, Jesus. You're looking into my heart. You're looking into my heart. It's all about you, Jesus. Yes, Lord. Look into our hearts, Lord Jesus. Take all impurities, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Everything comes from you, Lord. Yes, Lord. We want to worship you. Jesus. Reign over our lives, Lord. Be the King of our hearts, the King of our minds, the King of our lives, the King of our families, Lord Jesus. Reign over us, Father. Yes, Lord, we declare your majesty today. You reign over all the earth, we sing it. You reign, justice and peace you bring it. You reign, Holy One, you reign. Sing with me, let's sing you reign. You reign over all the earth, we sing it. You reign, justice and peace you bring it. You reign, Holy One, you reign. Holy One, you reign. Yes, Lord. Hallelujah. Yes, Jesus. Fill the earth with your glory, Lord. Hallelujah. Over star-filled skies, over all created life, what was always meant to be. Your glory reigning over me. You're above anything thrown my way. Victorious, I live to sing in you always. We're singing. You reign over all the earth, we sing it. You reign, justice and peace you bring it. You reign, Holy One, you
us again. Over star-filled skies, over all created life, what was always meant to be. Oh, your glory reigning over me. You're above anything thrown my way. Victorious, I live to say in you always. Let's declare, hallelujah, you reign. You reign over all the earth, we sing it. You reign, justice and peace you bring it. You reign, Holy One, you reign. Jesus reigns, Jesus reigns. You reign over all the earth, we sing it. You reign, justice and peace you bring it. You reign, Holy One, you Kingdom come, thy will be done, Lord. Jesus, reign over our lives. Let's sing. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Your kingdom come, your will be done. Jesus, reign over me. Yes, you reign. You reign over all the earth, we sing it. You reign, justice and peace you bring it. You reign, Holy One, you reign. Jesus reigns, Jesus reigns. You reign over all the earth, we sing it. You reign, justice and peace you bring it. You reign, Holy One, you reign. Holy One, you reign. Yes, Lord. Thank you, Lord God, for reigning over our lives. Be king over our families, Lord. Over our work, over our businesses. Ikaw ang maghari, Panginoon. Wala kaming ibang papupurihan, Panginoon. You deserve all the worship. Shout praises to His name. Children of God, sing praises. Worship our God. Hallelujah, Jesus. Yes, Lord. You reign over our lives. Lord, you reign. Peace and justice reigns, Father. Be king over our lives. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns over all
sing our God reigns. Our God reigns over injustice. Our God reigns over our families, Jesus. Our God reigns over all the earth. Let's sing our God reigns. Our God reigns over every sickness. Our God reigns over anxiety. Our God reigns over all the earth. Let's declare our God reigns over cancer, over any disease, Lord. Hallelujah, Jesus. Over any addiction. Our God reigns over depression. Jesus reigns. Our God reigns over all the earth. Let's worship the name of Jesus. He reigns, He reigns, He reigns. Our God reigns over injustice, God. Our God reigns over troubled waters. You reign, Jesus. Our God reigns over all the earth. Yes, Lord, hallelujah. You reign over our lives, Lord. Thank you, Jesus. We worship your holy, holy name, Father. Yes, Jesus. You reign over everything, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Panginoon. You reign over all the earth. Yes, Jesus. We worship your name. Thank you, Panginoon, for your presence over our lives. Yes, Jesus, we worship before your throne. We bow down at your feet, Lord. Lahat ng kabigatang dala namin, sinusurrender namin sa iyong paanan, Panginoon. Take it all away. The heavy yoke, the heavy burdens, take it all away, Jesus. Take it all away. We surrender it to you, God. Our pride, our unforgiveness, kung meron mang bitterness sa puso namin, Panginoon, kung meron mang natitirang galit sa puso namin, take it away, Jesus. We lift it up to your name. Hallelujah. Yes, Lord, sing our God reigns. Our God reigns. Our God reigns. Our God reigns over all the earth. Yes, Jesus. We worship you, Lord. Yes, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. We worship your throne. Hallelujah, Jesus. Ama namin sa langit, maraming salamat po, Panginoon, sa iyong pagmamahal, sa iyong biyaya, sa iyong mercy, Panginoon. Sometimes, Lord, kumakapit kami sa mga bagay sa mundong ito, aming pamilya, aming kayamanan, aming health. We know, Lord God, all of this is temporary, Panginoon. Lahat ng ito galing sa iyo at kaya mo ring bawiin anytime, Panginoon. Help us to really focus on you, Lord. Kung meron man kaming mga idols sa buhay namin, mga bagay na hindi namin kayang mawala, help us to let go and let God. Ikaw po yung mamuno sa buhay namin, Panginoon. Help us to release, to surrender our control sa buhay namin. Sometimes we want to control things. Gusto namin kami ang masunod. But right now, Panginoon, kami ay nagpapakumbaba.
binabasag namin ang aming sarili, Panginoon. Siyasatin mo ang puso namin, Panginoon. Help us to come back to the heart of worship. Yung worship na may relasyon sa iyo, Panginoon. Yung worship na alam ang bigat ng glory mo, Panginoon. Yung worship na nakakatanggal ng lahat ng pag-aalala, Panginoon. Ikaw lamang ang makakagawa nun sa amin, Panginoon. Because you are King over our lives. And Lord, as we prepare our hearts to receive your word today, salamat, Panginoon, kasi binuksan niyo na po ang aming puso at isipan. Salamat, Lord, for the opportunity to speak to you and for us to listen to your word. Salamat, Lord, kasi andito kami kasama ang aming mga kapatid sa Diyos, Panginoon. And help us, Lord God, to really listen. Hindi lang tatagos, Panginoon, pero titimo sa aming puso ang aming mga matututunan ngayong umagang ito. And ito, Lord, mapamahagi namin, Lord, paglabas namin sa pintuang ito, Panginoon, mamaya sa aming pamilya, sa aming mahal sa buhay. Dahil ayaw namin, Lord, na kami lang ligtas. Gusto namin, Lord, mapuno namin ang langit, Panginoon. We bring glory to your name, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Po ang best-selling book of all time. And hindi lang po siya best-selling book. Siya daw po ang tinaguriang most commonly shoplifted book in the world. Without the word, we can't live as a child of God and fulfill His purpose. Daily fuel daw po natin ang salita ng Diyos. Without regular grounding in Scripture, a believer experiences spiritual malnutrition. How do we build our faith? By hearing, and hearing by the Word of God. But if we use the Word of God as our source of truth, ano daw po? It is a fixed, steady light that reveals the exact next step to take. So malinaw po ang need natin gawin kapag ginamit natin ang salita ng Diyos as our truth, as our reference. So when God's Word abides in you, kung magsistay, mananatili yung salita ng Diyos sa iyo, magbabago ang lahat. Magbabago yung thoughts mo, yung values mo, yung puso mo, paano ka mag-isip. So we stop praying for selfish desires. Lahat. Praise God. Batiin niyo yung katabi. Good morning. Namiss niyo ba sila? Sabi mo sa iyo katabi, namiss kita, brother. Namiss kita, sister. Pagpapalain ka ng Panginoon ngayong umaga. Ayan. Di ba? I-ano natin yung blessing sa bawat isa. Okay. Sa inyo nakakatanda ng ating mga lesson about this Foursquare journey natin. Pangilan na ba? Ano ba natin? Nasusundan natin? Okay. Number 1, i-ano ko lang po, i-ano na yung recap lang. Salvation. Yan, yung ating kaligtasan. Pangalawa, repentance. Pangatlo, faith. Pang-apat, lordship of Christ. Pang-5, number 5, water baptism. Number 6, the church. 7, prayer. At yung kanina po, the word. Yung pang-siyam, ano po kaya? Worship. Sabihin niyo sa katabi, worship. Ano ba yung worship? No? Tayo pong lahat ay mukat manalangin. Aming Diyos na banal, makapangyarihan sa lahat. Sa mga oras po ito kami, Panginoon, ay nagpapasalamat unang-una, Panginoon, sa kalayaan na yung pinagkaloob sa bawat sa amin na kami, Panginoon, ay makapakinig na yung salita. At nawa, Panginoon, kayo po mangusap sa bawat puso na nandito, Panginoon. Kayo ang kumilos, kayo ang gumabay, at kayo lamang, Panginoon, may taas sa aming kalagitnaan. Gabayan niyo po kami, nawa, Panginoon, bawat salita na lalabas sa aking bibig ay, Panginoon, maging pagpapala
at ikaw lamang may taas sa aming kalagitnaan. Sa iyo lamang papuri, pasalamat, itong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Pag narinig niyo yung salitang worship, ano unang pumapasok sa isipan niyo? Sabi na, worship. Sabi ng iba, awit na tayo ng papuri sa Panginoon. Magtataas na tayo ng kamay. Ayan, di ba? Pag sinabing worship, ano yan? Worship leading team. Ayan, worship. At yung iba, pag nasa isip yung worship, kanta. Music about God. Pagtaas ng kamay. Sunday service. Ayan po. Narinig yung worship. Pero sa Four Square Doctrine, ang tunay na worship ay hindi lang tungkol sa music. O pag-awit, pagtaas ng mga kamay, ito'y tungkol sa puso. Sabihin nyo nga, puso. At buong buhay, nakaalalay sa Diyos. Okay, nakaalalay na ba sa Diyos ang inyong buong buhay? Amen. Yung salitang worship, ano po ako sa Greek word, ang nakasulat po dyan ay proskuneo. Sabihin nyo nga, proskuneo. Ang ibig sabihin daw, to worship, to bow down, to prostrate oneself. Yung wala yung to pound or crouch to, yung baba, to fall free down, prostrate or in adoration. A physical act of lowering oneself in humble submission with attitude of utmost adoration or respect. Pag nakakita kayo ng tao na kagalang-galang, halimbawa, isang mataas sa lipunan, governor o mayor, matataas ngayon, wag lang yung kontraktor. Pag nakita po natin sila, parang tingnan natin, parang nagpapakumbaba tayo minsan na tatabi ka yan. Minsan, good morning po. Talaga nandun yung pagpapakumbaba natin. At tingnan natin mataas sila. Naalala ko noon, pag yung nag-aaral pa ako, yung teacher ko, pag nakasalubong ko talaga kagalang-galang yung mga teacher noon eh. Pag ngayon naman, kagalang-galang sila. Pag nakasalubong po namin yan, talaga titigil kami. Good morning, ma'am. Talagang magalang na magalang. At talagang halos talaga makikita mo na nandun yung respeto. Sabihin nyo nga, respect. Ganon din po yung sa Panginoon. Kaya i-connect po natin. Worship, i-response natin sa kabutihan ng Panginoon. Kabanalan at pagmamahal ng Panginoon sa atin. Sabihin nyo sa katabi, mahal ka ng Diyos. Pag sinabing ka na mahal ka ng Diyos, wow, nararamdaman. At alam natin na may ginawa ang Diyos about sa atin. Hindi lang tayo maawit dahil maganda yung melody. No? Sumasamba tayo dahil dakila ang Diyos. Sabihin nyo, dakila ang Diyos. Okay, umpisa na po tayo. Sa ating po introduction, nakita na natin yung kabutihan ng Diyos. Pinagpala na po tayo. Number 1. Okay. Worship begins with knowing God. Okay, nakikita po yan sa Psalms 29 verse 2. Ascribe to the Lord the glory due His name. Worship the Lord in the splendor of His holiness. May tanong po ako. Can we truly worship God if we do not know Him? Mapupuri ba natin ang Diyos o masasamba ba natin ang Diyos kung hindi natin siya kilala? Makakapagbitaw ba tayo ng mga salitang papuri sa Kanya? Sa inyong palagay, kung hindi natin kilala yung Diyos, meron ba tayo masasambit sa Kanya? Wala, di ba? Kaya nga, magsisimula po yan, yung paano natin sila, yung simula po nang nakilala natin ang Diyos. Begins with knowing God. Sabihin nyo nga, nakilala mo na ba yung Diyos? Ayo. Habang mas nakikilala natin ang Diyos, mas lumalalim ang ating pagsamba. Gano'n ka na ba kalalim sa ating Diyos? Gano'n ba siya kakilala ng lubos? Ikaw lang po yung makakasagot niyan. Minsan nakikita ko po,
Hindi naman sana, no, sa observation, pag nagpupuri tayo sa Panginoon, minsan yung iba, hindi natin mataas yung kamay natin. Para nakaganyan, para nakatali. O nakaganon, para nakakaposas. Para hindi mo may taas. Hindi niya ba alam yung pagtaas natin ng kamay, yan po ay nagsimbolo ng pag-surrender natin sa Diyos. O pagtaas natin na, salamat Panginoon, napakabuti mo. Ikaw lamang ang Diyos ng aking buhay. Naitataas ba natin kamay natin talaga na gusto natin siyang maabot? Minsan kaganyan lang, steady. Hindi natin masabi dahil ang Diyos lang nakakita ng ating puso. Okay. Lalo siguro tayo lalalim sa pagsamba. Sabi nga kanina, yung simula ng ating pagsamba sa Diyos, yung nakilala natin siya. Gaano ba natin siya nakilala? Ito, number 1, kapag naaalala natin, siya ang nagligtas sa atin. Yung salvation. Yung una natin siyang tinanggap sa ating puso bilang tagapagligtas at Diyos ng ating buhay at Hari ng ating buhay. Doon na po nagsimula yun. Amen? Lahat ba rito nakatanggap na sa Panginoon? Amen. Di ba doon nagsimula na nagsisearch na tayo sa Panginoon, nagsimula na tayo paano tayo magpuri sa Kanya. Yun po, pag naalala natin yun, balikan natin yung karaan natin na, doon na pala nagsimula. Noon tinanggap natin siya, dati tayo na nakakaalam noon. Pero, lalo tayong nagiging seryoso sa Panginoon. Pag tayo ay nakakaranas ng kanyang kabutihan. Pangalawa, ito, naranasan ng iba to. Siya ang nagpagaling sa atin. Amen. Sino rito yung mga nagkaroon ng karamdaman, mabigat na karamdaman? Nasa aratay sa banig ng karamdaman, nasa ospital. Hindi lang lagnat, no? Hindi lang lagnat yung sakit. At biglang pinagaling ka ng Panginoon, may nag-pray sa'yo. Pinagaling ka ng Panginoon. Malilimutan niyo ba yung araw na yon? Tingin mo, Lord, salamat, binigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Binigyan mo pa ako, Panginoon, ng panibagong buhay. Binigyan mo, Panginoon, ng upang makilala ka pa ng lubusan sa lahat, Panginoon, sa kagalingan. Pagpupuri sa Panginoon yun. Pagsamba sa Kanya yun. At may purpose yun. Bakit nangyari yun? At bakit ka ngayon nandito? Amen? Sino rito yung pinagaling ng Panginoon? Well, dami natin pinagaling. Kahit ako pinagaling ng Panginoon. Mahirap po yung nasa ospital ka. Nakikita mo, puro kesame. Pero yung pala, yung Panginoon yung may purpose. Bakit? Lalo na po tayong napapalalim ng pagkakilala sa Panginoon at talaga po lalo tayo nagpupuri sa Kanya. Siya po yung tumutulong sa atin noong walang-wala tayo. Naalala niyo po ba yun? Na talagang bankrupt tayo, hindi lang sa financial, hindi lang sa material, maraming bagay. Minsan dadating na yung bill na meral ko, wala ka makita ang pera o anuman. At bigla na lang nagpo-provide yung Panginoon. Hindi mo siya malilimutan. Lord, thank you Lord, nasa timing talaga yung Panginoon. Lalo ka na papalapit sa Kanya na nagpupuri ka lalo sa Kanya, sumasamba ka sa Espiritu at katotohanan. Lord, thank you po. Naranasan niyo po ba yun sa pangyayari? Hindi natin malilimutan yun pag naalala natin yun. Hanggang ngayon, kumikilos po ang Panginoon. Amen? Lalo kayo, pasukan na naman. Bibili na naman ng magti-tuition fee. Yan pala. Bibili ng libro, uniform, sa mga yung mga parents na may mga estudyante ngayon. Kami po graduate. Graduate ron. Naranasan po namin yan. Na ang Panginoon hindi po nagkulang. Sabihin nyo, hindi nagkukulang ang Panginoon. At alam na po ng Panginoon ang kalit-litang pangailangan natin. Sabi nga ng Panginoon, hindi kita iiwan, ipababayaan. Pag ang Panginoon po lang ako, hindi po nababali yun.
doon po tayo lalong kumakapit at lalo pa tayo sumasamba sa Kanya. Lalo po tayo nagpupuri sa Kanya. O hindi na po natin dapat ibaba yung kamay natin. Lord, nga pala Panginoon, no? Salamat. Naalala natin yung gano'n. At hindi po dapat mawala sa isipan natin yon. Isa pong ano yan yung paggising sa atin. Worship God. Ayan po, malawak po yung pagsamba sa Panginoon. Sabi niya, God is our great provider. Wala pong katapusan yan. Lagi ko pang nababanggit, bago niya pang nilikha yung tao, inuna niya muna yung pangangailangan ng tao. Tama po ba? Ilang araw po siya naglikha ng mga bagay-bagay. Liwanag, yung mga hayop, puno, at ano pa may mga buhay. Pero ang huli niyang nilikha ang tao, kasi yung pangailangan ng tao nakahanda na. At special po yung tao. Tayo po yun. Sabi mo, brother, sister, ikaw yun. Tayo yun. Hindi po nagbabago yung Panginoon. Siya noon ngayon at magpakailanman. Ayan po. Kaya natural lang na sambahin natin siya. Amen? Sa Four Square Doctrine, kilala natin si Jesus Christ bilang, number 1, Savior. Number 2, Baptizer of the Holy Spirit. Number 3, Healer. And number 4, the soon coming King. Kompleto po. Ando na po lahat. Pag tingnan natin, siya yung nagligtas sa atin. Siya yung nagbautismo sa atin ng Banal na Espiritu. Siya yung ating dakilang manggamot. At siya ang darating na hari. Amen? Meron po akong ilustrasyon dito. Sino rito yung mga anak dito na buhay pa yung kanilang mga magulang? Kompleto pa. Amen? Okay. Pag yung anak, itong mga tikto nasasabi niyo ba sa nanay sa tatay niyo, I love you? May iba-iba naiiya, di ba? Hindi sila showy. Iba pa nga, may kasama pang kiss. Beso-beso. No? Bakit nila nagagawa yun? Kayo, na-experience niya halikan yung nanay niyo, tatay niyo. Nasasabi niyo, I love you, daddy. I love you, mommy. Di ba? Gaya po yan sa Panginoon sa pagpupuri natin. Parang isang anak, na mahal ang kanyang magulang. Hindi siya nagsasabi ng I love you dahil obligado lang. Na obligasyon ko lang, sasabihin ko lang yan. Wala sa puso. Kailangan naranasan natin yung kabutihan ng magulang natin sa atin. Kasi kung titignan natin, sila yung nag-provide ng ating mga pangailangan. Bata pa lang tayo o nasa sinapupunan pa lang tayo, pinaghahandaan nila ang ating kinabukasan. Una-una, isip nila, pambayad sa ospital pag nakalak. Nag-iipon na yan, di ba? May malapit na maging nanay dito. Malapit na pala yung Father's Day, no? Malapit na maging magulang. Na-experience natin yan. Nasa tiyan pa lang, nag-iipon na tayo. Tapos, pag lumabas na, isip natin yung pan-diaper, panggatas. Diba? Kung paano yung magandang kinabukasan ng anak natin, yung kanila edukasyon. At hanggang sa magkapamilya sila, hindi mawawala pa rin yung ating paggabay sa kanila. Ganun po yung Diyos sa atin. Kaya sabi ko nga po kanina, inunan niyo muna yung pangailangan natin. Ganun po to. Cycle. Sa tayo naman ang gumagawa doon sa ginawa ng Diyos sa atin, sa magiging anak natin. Na ano niyo ba, susundan niyo? Ganun po yun. At kailangan po pag sinabi natin yung I love you, ulitin ko po ulit, kasama po yung respect. Automatic po yun, may respeto tayo. Ganun po sa worship. Hindi tayo sumasamba dahil routine lang, dahil naranasan natin ang kabutihan ng Diyos. Hindi, praise and worship na, tatalo na tayo, o magkakaway tayo. Parang routine lang,
Wala sa, ang layo ng puso natin. Minsan lang, praise God, yung malapit talaga yung puso, excited na ako. Talagang gusto ko lang mapuri sa Panginoon para yung bibitawang ay, tataas na yung kamay. Kahit di na sabihin ng worship leader dito na, taas po natin ating mga kamay. Hindi na kailangan yon. Automatic na yun kasi nandito na yon sa puso natin. Kahit wala magsabi, excited tayo. Amen? At makita niyo katabi niyo, nadadala na rin. Bakit? Talagang alive na alive ka eh. Nakaawa sila doon sa espiritu mo. Sa iyong pagpupuri, ganun po yun. Kasi nararanasan natin yung kabutihan ng Diyos. Kaya tayo maawit, kaya tayo sumasamba, naranasan natin yung kabutihan ng Diyos. Sabihin niyo, mabuti ang Diyos. Praise God. Ikalawa po, true worship is in spirit and in truth. Ayan. God is spirit and His worshipers must worship in the spirit and in truth. Ang Diyos po ay espiritu. Kailangan po sambahin natin siya sa espiritu at katotohanan. Sabihin nyo nga, espiritu at katotohanan. Okay, dyan po sa John 4:24. Ano ibig sabihin nito? Letter A, yung spirit sa spirit muna ho tayo. Pag sinabing in spirit, galing ito sa puso. Pag nagpupuri tayo, sa puso, sabihin niyo po, sa puso. Hindi po sa bibig, sa puso. Pag galing sa puso, lalabas sa bibig. Yun. Magmamanifest po yan. Kung ano yung nasa puso mo, yun yung lalabas. Sigurado yun. Magugulat ka, ba't ako nagsasalita ng ganito sa Panginoon? Kasi yun yung kabutihan ng Panginoon sa iyo. Yun yung ginawa sa iyo ng Diyos. Yun yung lalabas sa bibig mo. Amen? At, number 2, totoo. Lahat na sinasabi mo ay totoo. Na nagpapatotoo sa Diyos. Salamat Panginoon, ikaw ang Diyos na kataas-taasan, ikaw ay pinupuri namin. Ikaw lamang, wala lang ibang tinataas namin. Salamat Panginoon. Dakila ka. Yan po, yung mga nasasabi natin. At may koneksyon sa banal na Espiritu. Kasi ang Diyos nga ay Espiritu. At ang Espiritu natin nagko-connect sa Kanya. Nararamdaman natin yon. Ang presensya ng Panginoon. Amen? Sino nakaranas na rin ito maramdaman ang presensya ng Diyos? May example po ako dyan. Nakikita nyo minsan yung puno. Nag-observe ako minsan. Yung puno ng buko, di ba may dahon niya, no? Ba't gumagalaw? Lakas ang hangin, di ba? Pero nakikita nyo ba yung hangin? Hindi. Pero gumagalaw siyang ganyan. Sabi mo, malakas ang hangin eh. Paano mo nalaman may hangin? Gumalaw yung puno eh. Nakukuha niyo yung logic? Ganun po yung Espiritu ng Panginoon. Kumikilos siya sa ating buhay. Pero hindi na nakikita ng iba yung ang Panginoon, ang Diyos, hindi nila nakikita. Pero alam nila kumikilos siya sa buhay mo. Bakit? May pagbabago eh. Di ba? May nakikita resulta. Ganun po yung example ng puno. Gumagalaw siya. Nagbago yung buhay niya. Gusto kong maging galoon din. Sumusunod sa Panginoon. Nagpo-provide yung Panginoon sa kanya. Iniingatan siya ng Diyos, pinagaling siya ng Diyos. Amen? Kaya, ayun po. May connection sa Holy Spirit. Hindi lang bibig ang kumakanta, pag tayo po umawit dito, kundi ang puso ang sumasamba. Umaawit tayo, hindi lang sa bibig. Yung puso natin kasama na nag-worship. Sumasambayan po. Hindi lang bibig ang kumakanta, kundi puso ang sumasamba. Letter B, in truth. Sabihin nyo nga, in truth. Sa katotohanan. Ayon sa salita, number 1, ayon sa salita ng Diyos. Siyempre, makikita po natin yan, biblically, nakasulat po yan sa Bible. Lagi pong kasama po yung Word of God doon. At ikalawa, hindi pakitang tao. Worship sila, kaya hindi naman ako. Kailangan makita rin nila, nagtataas ako ng kamay. O sumasamba rin ako. Pero malayo yung puso mo. Dapat hindi po ganun. Pakitang tao lang yun minsan. Kailangan, ikatlo,
may obedience o pagsunod. Sino rito yung masunurin? Amen. Halos lahat tayo masunurin. Marunong tayo sumunod sa utos ng Diyos. Pag hindi ka masunurin, meron kayo pagpapala. Kasi taliwas doon sa kalooban ng Diyos, di ba? Kailangan masunurin din tayo. Okay, hindi sapat na emotion lang yung nangyayano sa ating buhay. Yung pag tayo nagpe-praise and worship o worship sa Panginoon, minsan dalala lang emotion. Pinapapaiyak. Bakit? Nakakaiyak yung kanta. Pero walang epekto sa buhay mo. No? Emotion lang. Saya kasi ng yung kantahan eh. Pero wala namang epekto sa sarili mo. Kasi hindi lang sapat yung emosyon. Ang tunay na worship ay may pagsuko o surrender. Kailangan sinusuko mo yung buhay mo, buong buhay mo sa Diyos. At doon mo makikita yung epektibong pagpupuri na nagpupuri ka na sa Panginoon, nanggaling sa puso mo, at may pagsunod. Pagsunod pa rin. Amen? Okay. Ikatlo, worship is a lifestyle. Ano ibig sabihin ng lifestyle? Kasama na sa buhay. Life, buhay, style. Kasama po yan. Hindi pwedeng mahiwalay yung pagpupuri o yung pagsamba. Sabihin nyo nga, lifestyle. Lifestyle ba natin ba yan? Sino yung lifestyle yung pagpupuri sa Panginoon o yung pagsamba sa Panginoon? Amen, di ba? Kaya nga tayo nandito ngayon. No? Nakikinig tayo ng banal na salita. Sumasamba tayo. Amen? Sa Romans 12:1, kalagay po yan dyan. Okay, sabi nga po rito, ang worship ay hindi lang sa araw ng linggo. No? Worship din yung pagiging tapat. Sino rito yung honest? Lahat, honest. Hindi naman sasabihin, hindi ako tapat eh. Lahat tayo rito honest. Bakit? Nakakilala na tayo sa Diyos. Umaga sa ano yan eh. From glory to glory, nagbabago tayo. Kung dati tayo hindi honest, ngayon, talagang sisikap tayo maging honest sa tulong ng Banal na Espiritu, sa tulong ng Diyos. Ikalawa, dapat marunong tayo magpatawad. Kasi mahirap yung nag-worship ka sa Panginoon, sumasamba ka, may kagalit ka. Hindi pa siya pinapatawad. Hindi ka makatulog sa gabi. Ginawa sa akin ng tao niya. Dapat patawarin natin siya dahil ang Diyos nga nagpatawad eh. Amen? Marunong tayo magpatawad. Nagpapatawad. Pagbibigay. Ayan, pagbibigay. Sabihin nyo nga, pagbibigay. Marunong din tayo magbigay. Ikaapat, paglilingkod. Kagaya ngayon, naglilingkod tayo sa Panginoon. Yung mga tumatayo rito, isang pakaparaanan nyo na paglilingkod sa Panginoon din. Yung nagpapaawit ka dyan, magpapagamit ka sa Panginoon, nagba-Bible study ka. Marami pong area ang paglilingkod sa Diyos. Yung sumasama ka sa pagbibisita. Sino rito yung sumasama sa visitation team? No, nagbibisita tayo. Pag wala rito sa church, ay, bisitahin natin si brother. Iba-iba po kasi tayo ng ministry. Iba-iba tayo ng kagamit-gamit sa harap ng Panginoon. Iba rito, tumutulong. No, nagbibigay nga. Yung iba rito, ay nagsishare ng salita ng Diyos. Yung iba rito, tumutugtog. Si Brother Joel kasi, Pastor Joel, multitasking. Ang daming ministry sa Panginoon. Wala pong tinatawag na retirement retirement sa Panginoon. Hanggang kaya. Bata, matanda, o basta kaya mo po maglingkod sa Panginoon, ginagamit ka pa ng Panginoon, tuloy-tuloy po yan. Hindi po mawawalang kabuluhan yung ginagawa natin sa Diyos. Amen po ba? Sabi nga, your labor is not in vain in God. Amen? Sabi mo sa katabi mo, hindi mawawalang kabuluhan yung ginagawa mo sa Panginoon. Nakikita ng Diyos yung bawat ginagawa natin sa Kanyang kaluwalhatian. Amen? Amen.
At ito yung panghuli, pamumuhay na matuwid. Ito yung pag nasa labas na tayo ng church, no? Kailangan, ano pa rin tayo, yung consistent pa rin. Bisa kasi sa loob lang ng simbahan, nakikita ko, bait-bait siya. Straight siya. Talaga, kagalang-galang. May mga ganun case, hindi naman sa example lang to. Paglabas, siga-siga pala sa labas. O kaya, iba yung ginagawa niya doon sa labas. Wala mo nakakita eh. Hindi niya ba alam, noon pa lang, na-discover na nasa yung Panginoon, may CCTV na. Nakikita lang niya si bawat ginagawa natin. Tao, nagkaroon lang. Ngayon pa lang yung CCTV sa kanya, advance na siya. Alam ng Diyos, yung bawat ginagawa natin. Kaya, puri ito ng puri sa akin pag Sunday, pero paglabas pa rin ito, hindi. Dapat consistent po. Amen? Amen. Sabi nga, ito, may example ako. Yung isa, ito yung sa for illustration purposes only. Yung sa WLT, hindi sa ito inaano ko lang, example ko lang. Yung isa, lakas kumanta. Dalawa po yan eh. Yung number 1, yung isang tao, lakas kumanta niya. Taas ang kamay niya. Tapos, talagang ang ganda ng boses niya. Pero paglabas niya ng church, puro galit at paninira yung nasa puso niya. No? Yung isa naman, number 2, simple lang. Ayos lang yung tono niya. Ano. Hindi man siya pinakamagaling umawit, pero sa puso niya siya yung mabait, mapagpatawad, at may banal na pagkatakot sa Diyos. Maganda sana kung kombinasyon ito, malakas siya kumanta, pero mabait, mapagpatawad, no? Pero siya, yung number 2 nga, simple lang, hindi pinakamagaling umawit, pero mabait, no? At mapagpatawad, at may banal na pagkatakot sa Diyos. Sino ang mas tunay na worshiper sa dalawa? Number 1, no? Number 2, no? The same? Number 2. Kasi mas tanggap-tanggap sa Panginoon yon. Hindi ka man galo kagaling umawit. Ang tinitignan ng Diyos ay ang puso. Sabi niyo sa katabi, tinitignan ng Diyos ang puso mo. Puso natin. Ang Diyos ay hindi lang tumitingin sa volume o husay na pagkanta, kundi sa kondisyon ng ating puso. Sabi mo, kondisyon ng ating puso. Okay. Nasa kondisyon na ba yung puso natin ngayon? Ano kaya kondisyon? Tayo lang nakakaalam nun. Okay, number 4. Worship invites God's presence. Worship invites God's presence. Yeah. Yet you are enthroned as the Holy One. You are the one Israel praises. Ang pagpupuri po, pagsamba ay nag-iimbita o naghihikayat ng presensya ng Diyos. Bumababa po yung kanya, pag ang Diyos po ay nalugod, bumababa po ang kanyang presensya sa ating kaligitnaan. Kahit po tayo nag-iisa sa kwarto at tayo po ay nagpupuri sa Panginoon, magramdaman niyo po yung presensya ng Diyos kasi bumababa po. Siya po ay nalulugod sa yung ginagawa. Nalulugod po yung Diyos. Pag naramdam niyo po ang presensya ng Diyos, nalulugod po yung Diyos sa inyo. Yung last, ano ba yung inatira natin, brother, ay, si Brother Gilbert eh. Yung si Brother Pastor Canlas, no? Dami na, bumaba talaga yung presensya ng Panginoon. Naramdaman namin. Daming nag-speak tongue. Pisan yung iba kasi hindi naniniwala sa gano'n. Pero pag nakita mo sila, yung iba nga hindi pa bumabangon, ang lakas na presensya ng Diyos. Kasi nalugod yung Diyos sa ginagawa. Yung pagpupuri sa Kanya, doon po nagsimula. Hindi naman kagad, bumaba kagad, hindi pa nagpupuri, bumaba na. Hindi po. Kailangan malugod mo yung Diyos, masiyansa sa ginagawa mo, at makita mo, bababa ang presensya ng Diyos. Kahit anong pigil, hindi mo mapipigilan yon dahil nalugod po ang Diyos. Okay.
Kapag ang tunay na pagsamba o worship, ang nararamdaman natin, ito po yon. Number 1, may kapayapaan. Kahit may problema ka, pag ikaw'y nagpuri sa Diyos, nararamdaman mo, yung problema mo na-solve na, may kapayapaan, yung kabigatan o na-stress ka o kung ano man yung nararamdaman mo, gulo yung isipan mo, nagiging mapayapa. Naramdaman niyo po yun o naranasan niyo yun? Isa po yun, pag tayo po ay nakakapagsamba ng maayos at buong puso sa Diyos. At pangalawa po, may healing o kagalingan. Iba pag nagpupuri pa lang, nagsasamba pa lang, nagbibigkas pa lang mga pupuri sa Diyos, may kagalingan na. Gumagaling. Marami pong nangyaring ganon. Ako, minsan, may napanood nga ako, sabi na ba, hindi totoo yan, biglang tumatayo, yung lumpo. Yung naka-wheelchair, tatayo na, nagtatalon, yung bingi, nakarinig na. Nagpupuri pala sila, minsan, word of God pa lang yun. Bigla nagpuri, tumatayo na, nakarinig na. Healing. Dahil ang Diyos po, yan po ay nasiyahan ng Diyos sa kanilang ginagawa. Bumababa po ang presensya niya. At sa kanyang presensya, may kapayapaan, may kagalingan. At ika-3, may breakthrough o pangyayari o may nangyayari. Isa tayo bigla na lang, paglabas mo, pag-uwi mo, kung dati kayo may bisyo, wala na. Ayoko na magsigarilyo. Para ewan ko ba? Napasama lang doon sa pagpupuri o yung crusade. Nagpuri sila ron. May nangyari. May pagbabagong nangyari sa kanyang buhay. At alam ko, iba rito nakaranas ng galon. Amen po ba? Na, dati ako ganun, buhay ang Diyos. Sabi niya, buhay ang Diyos. Kumikilos siya sa atin, kalagitnaan. Sa iyo, sa akin, at sa ating lahat. Ayan po. At yung panghuli po, may presensya ng banal na Espiritu. May presence ng Holy Spirit. So, mga kapatid, yung worship ay hindi lang performance. Hindi ito concert, hindi ito routine. Kasi kaya lang iba, routine yan. No? Ang worship ay, sa ating pong conclusion, may pagmamahal sa Diyos. Number 1 talaga, dapat may pagmamahal tayo sa Diyos. Sabihin nyo nga, mahal ko ang Diyos. Kaya natin sabihin. Gaano natin kamahal ang Diyos? Kailangan marunong tayo sumunod. Marami po. Marunong tayo mag-worship at may pagbabago sa ating buhay na nangyayari. At may pagsuko ng ating buhay. Sabihin nyo nga, may pagsuko ng ating buhay. Sinuko nyo na ba yung buhay nyo ng lubusan sa Diyos? Amen. Yung iba, installment ay pagsuko. Huwag salang ganon. Kailangan, alam ng Diyos na kaya natin isuko ang buhay natin sa Kanya. Pag ang Diyos po yung nag-take over sa ating buhay, makikita nyo yung ganap na pagbabago. Amen? At pakikipagrelasyon kay Jesucristo. Kaya't ang bawat awit, sabihin nyo sa ating sarili, kaya ang bawat awit at panalangin at pamumuhay natin, sabihin natin ito, Lord, Ikaw ang sentro ng buhay ko. Ang pagsamba ko ay para sa iyo lamang. Wala ka lang ibang sasambahin kundi ang Diyos na siyang nagligtas sa atin. Okay, meron po akong closing challenge dito. Tanungin natin yung ating sarili. Totoo ba yung worship ko? Sa atin lang po to sa sarili lang natin. Totoo ba yung worship ko kay Lord? Tayo lang po makakasagot nun. Hanggang kanta lang ba ako? O nakikita rin ito sa buhay ko araw-araw? Sabihin nyo nga, araw-araw. Amen. Tayo lang po ang higit nakakalam niyan. Na ngayon maging tunay tayong worshiper in spirit and in truth. Magandang umaga po sa inyo lahat.
at pagpalain tayo lahat ng Panginoon Diyos. Good morning po. Praise God po sa umagang ito. Relate po ako sa sermon ngayong umagang ito kasi ganoon din po ako dati. Yung feeling ko dati na hindi ako sumusunod kay Lord. Nandun yung naranasan ko yung lungkot, yung kawalan ng pag-asa sa buhay, yung halos tumalikod na yung iba. Pero nung sinurrender ko kay Lord yung lahat, nagbago bigla. Lahat ng lungkot nawala, nagkaroon ako ng pag-asa, tsaka yung pagpapalo, naging pagpapala. At hindi ko maipaliwanag yung salita na isip na kung ano yung dapat isipin kasi hindi kayang i-explain ng salita yung nararamdaman kong joy na binigay niya sa akin. Kaya sa umaga pong ito, samahan niyo po akong mawit na papuri kay Lord. Holy, holy are you, Lord. The whole earth is filled with your glory. Let the nations rise to give honor and praise to your name. Let your face shine on us, and the world will know you live. All the heavens shout your praise. Beautiful is
Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. All the heavens shout your praise. Beautiful is our God. The universe will sing hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Hallelujah to you, our King. Good morning. Hallelujah. Offering na po. Yay! Isa po yan sa katuruan na narinig ko o na nung medyo kabataan pa ako. Talagang pag-offering yung mga tao, yay! Offering na! Palakpakan. Amen. So, gusto ko ring i-cite yung tinuro ni Kuya Bong, ni Pastor Bong. Ang worship is a lifestyle. Ang pagbibigay din ay lifestyle. So, itong mga nakaraang linggo, idagdag ko na lang. Marami akong nung nagbabasa ako ng ating banal na kasulatan, marami akong nabasa talaga na tungkol sa pagbibigay, kailangan tapat ka sa Kanya sa pagbibigay. Hindi Kanya iiwanan, ano man ang mga problema mo, lahat ito bibigyan ng solusyon sa tamang oras, sa oras niya. So ito, isang patotoo. Di ba itong week na to, kasama ko yung mga teens na nagpunta ng Tanay. So sabi ko, gusto kong i-treat sila. Kaya sabi ko, kulang yata yung pera ko . So naghahanap ako ng ng pwedeng panggastos. No, yung team din pala nila, meron yung mga passport, parang lilipad sila sa, merong check-in, merong immigration, meron, maganda yung kanilang team. So naisipan ko, dalhin ko rin yung aking passport. Plat ko ng passport, nandun yung $100. So, ginawa ko, pinapalit ko, and then, meron kaming panggastos. Nakapag-breakfast kami, nakapag-lunch kami, pag-uwi, may pasalubong pa ng mga biscuits, tapos kumain ulit. Ewan ko kung nadagdagan ng timbang yung mga teens, puro kain kami nung time na yun . Anyway, ganun katapat ang Panginoon. So, ano man ang mga pangangailangan mo sa tamang oras, ipagkakaloob niya, ibibigay niya ito. Ganon din sa ating pagbibigay. Kailangan ito ay maging isa rin lifestyle natin. Pagkatapos din itong ating offering, magbibigay ng konting patutuurin yung ating mga kids sa nangyari sa kanilang Amen. Manalangin muna po tayo bago tayo magbigay ng ating kaloob. Panginoon, marami pong salamat dahil Ikaw ay tapat sa amin, Panginoon. Marami
Maraming salamat, Panginoon, na iyong biyaya ay pinagkakaloob mo sa bawat isa. Basta kami ay lagi lang maniwala at gawin naming lifestyle, Panginoon. Maging tapat sa iyo, maglingkod sa iyo, at magbigay sa iyo, Panginoon. Lord, hayaan mo, Panginoon, na makita mo kaming faithful sa aming paglakad, sa aming buhay Kristo. Salamat, Panginoon, muli. At ito ang aming panalangin sa Panginoon Jesus. At ay magsabi ng amin. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give, give to the Lord. That's right, give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give, give to the Lord. When you give to the Lord. Praise. Ulit. Ako na, kuya. Go. Play na po. No weapon formed against me shall prosper. He don't want to let me put in my trust on. So when I say my God's got me, I be stomping on the enemy. All authority in Jesus' name. So the plans of the enemy shall ricochet. God is good. God is good. God is good. God is good. This will be the best year of my life. I'm gonna praise God day and night. This will be the best year of my life. I'm gonna praise God day and night. We got that joy, the oil of joy, the joy. We got that joy, the oil of joy, the joy. Ooh, let me break it down, break it down. With every step, I conquer. You're the one with the plan to prosper. So when I say Jesus died for me, victory, liberty's my story. All authority in Jesus' name. So the plans of the enemy shall ricochet. God is good. God is good. God is good. God is good. This will be the best year of my life. I'm gonna praise God day and night. This will be the best year of my life. I'm gonna praise God day and night. Hey, do you dance? Do you dance? Hey, do you dance? Do you dance? Woo, do you dance? Do you dance? Huh? This is heavenly. Take up my authority. I don't care what comes my way, and there ain't nothing stopping me. This is heavenly. Take up my authority. I don't care what comes my way, and there ain't nothing stopping me. This is heavenly. Take up my authority. I don't care what comes my way, and there ain't nothing Ayan po. So ako po muna mag-share kasi wala po yung mga teens na pag-uwi daw po nila, pagkagising ngayon, na, masasakit daw po yung mga katawan nila tsaka tinatrangkaso po. So next week po, I will invite them to testify po kung ano po yung ginawa ni Lord. But for now po, I will just give them po, ako po kasi hindi po ako naging camper. So I was part of the core team po as president po ng Crown Division. Ayan, so si Sabi Ayan po, so super blessed po kahit months po kasi namin pinaprepare to, dami po namin na-encounter ng mga problems. Parang pinipigilan po talaga kami ng kaaway para po dito na hindi mangyari po itong camp na to. But pinakita po talaga ni Lord yung kanyang kapangyarihan during this camp po talaga. Ang dami pong akong nakita and
kami pong nagte-testify ng mga kabataan na na-experience po talaga, na-encounter nila ang Panginoon po during that camp. First night pa lang po, ramdam na po ang presensya ng Panginoon. Katulad po ng sabi po ni Tito Bong po kanina, na yung presensya po talaga ng Panginoon is, once na nag-start po kami na mag-praise and worship, bumaba po talaga at nakita namin ang ginawa ng Panginoon. And ayun po, tinatanong ko po yung mga teens po natin kung during the praise and worship, nagkaroon po kasi kami doon ng ministering po. And some of them po, naka-receive ng gift. Meron po nag-start, 13 years old po lang po siya, binabantayan namin siya doon. Nag-start na po siya mag-mumble. So, marami po doon naka-receive ng gift po, ng tongues. Meron po nag-prophesy. Nakakilabot po. Yun po yung ano po talaga nila. Naramdaman po talaga namin yung presence ni Lord during that camp. First day pa lang po, first night po, feeling po namin last night na. Ganun po yung energy and yung ano po, yung energy po ng mga kabataan. Nasabik po talaga sila na makarinig at ma-experience po si Lord. So, ayan po, thank you po sa lahat na nag-sponsor sa ating mga teens. Nakarating po sila doon kasi mahal po yung registration fee pero naging worth it po yung inyong pagtulong sa amin para mapadala po namin. And yung kwento nga po ni Tita, pag uwi daw po ni Ella, so sobrang ibang-iba po yung si Ella, naging mabait daw po. Pag-uwi daw po, maglalaban na daw po si Ella bigla. Tita, baka gusto niya pong Sabi, okay lang po, ayan. So Ella, gusto mo ba mag-share ng ano mo? O next week na lang, kasama sila. Gusto mo? Next week na lang, ayan po, next week po. So ayun po, meron po talagang transformation na nangyari po sa kanila. And ayan po, hopefully hindi po ito yung last, but the start po na yung fire po ng mga kabataan talaga natin for the Lord po. Ayan, so, ayan, and mas marami pa po. Kasi ngayon po sa Hope, ang napadala po natin ay 5, excluding me po. So hopefully po, ang ating ibang mga kabataan dito ay mapadala din po natin. And ganun din po ay ma-encounter din and ma-experience po talaga nila yung totoong presence ni Lord. And ayun po. And ma-inspire din po ang ibang mga kabataan through their lives po. Ayan. Salamat po sa inyong tulong ulit and may God bless you more. And continue po to pray ito pong ating mga kabataan na sila po ay mag-grow din po sa kanilang faith po for the Lord. Sila po ang next generation natin. And ayan. Thank you po ulit. Ayan. Sige po, tayo po yung close na. Ama naming Diyos na banal, dakila sa lahat, O Lord God. Panginoon, lumalapit po kami muli sa iyong harapan. Ay wala po kami, O Lord, ngayon. Ang ginawa mo po sa araw nito, sa oras ito, hindi po nagkataon ito, Lord, kundi ito po ang disenyo mo, ang kalooban mo po para sa amin. Nawa po, O Lord, aming mga napag-aralan na iyong mensahe sa ngayon ay tumingo po sa aming puso at isipan. Patuloy po namin lakaran, Lord, ipamuhay po namin ito. At sa aming pong paglabas po, samahan po kami sa aming pag-uwi sa aming kanya-kanyang tahanan, Lord. Gabayan mo po kami at pag-ingatan. Patuloy, Lord, na madakila ka namin sa aming buhay. Ito po aming samat dalangin sa pangalan ng Kristo Jesus. Amen. Okay, so sila Pastora kasama yung ating ibang kasama o members natin ay sa linggo nandito na po sila. Susunduin ko sila sa Huwebes. Tuloy na po natin yung ating groupings. Ang mga kalalakihan dito po ulit. Tapos